Gusto daw nating mag-abroad, pwede niya tayong tulungan. Mabilis makakaalis, walang poproblemahin, at maaahon natin sa kahirapan ang pamilya natin. Talaga ba? Pangarap ko talagang kumita ng dollars para sa pamilya ko eh. Sigurado kang matutulungan tayo nitong recruiter ha? Sigurado yan. Binigay na ni Aling Maria sa akin ang contact number ni Madam. Siya yung recruiter. Okay talaga to si Madam kasi mabait daw at maraming koneksyon sa Saudi at Dubai. Sandali lang. Pag-isipan natin itong mabuti. Nasabi ba ni Aling Maria ang detalye ng trabaho, kontrata at mga babayaran bago aalis? Alam niyo naman, maraming mga illegal recruiter. Baka, imbis na magandang buhay para sa pamilya, ay trahedya ang maging bunga nito. Ang nega mo naman. Sure ako dito. Okay na to. Wait lang. Huwag makontento sa okay na to, lalo na kung tungkol sa pagtatrabaho abroad. Alamin ang tabang proseso ng pag-abroad. Huwag basta maniwala sa mga pangako para hindi maging biktima ng illegal recruitment at human trafficking. Protect yourself, protect your family, and protect your future. Bago maniwala sa nagsasabing okay na to, bumisita sa Department of Migrant Workers o DMW para sigurado ka. Bisitahin ang kanilang official website o tumawag sa kanilang hotline. Your safety and your future are worth more than empty promises. Don't take the risk, be informed, be safe. Ang paalalang ito ay hatid ng Department of Migrant Workers Region 9 at ng 1116 DXAS, your community radio. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world. FEBC Philippines, until all have heard. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Kaibigan, kaya mong magtagumpay sa hamon ng buhay dahil may kasama ka. Buenos dias con ustedes todo, mayong buntag kaninyong tanan. Good morning everyone at magandang umaga po sa inyong lahat. Sa muli po, ito si Kuya Carlo. Alas 8:30 na naman ng umaga ng Sabado. Basta ganung oras, alam na natin yan. Ito ang oras para sa ating mga may kapansanan sa ating programang May Kasama Ka. Kumusta po kayo? Dito ngayon, nag-aalala kami ni Kuya Roland dahil medyo may ulan. Medyo ang ulan natin ay medyo may kasama pang pagkulog at pagkidlat. Bihira mangyari nito sa Zamboanga, ano po? Pero kaya nga, pumasok ako dito sa isang kwarto na kung saan hindi maririnig ang mga pagkulog at ulan. Pero kahit ano mangyayari, nagpapasalamat tayo una sa Lord sa ulan. Dahil medyo matagal-tagal nang maalikabok ang ating kapaligiran. Well, again, tuloy-tuloy pa rin. Umulan man, bumagyo, uminit. Magsako naman, tuloy-tuloy pa rin ang ating pagsasama. Dahil hindi ka nag-iisa, may kasama ka. Bawat Sabado, nandito si Kuya Carlo. Well, namimiss natin si Kuya Joas. Pero yung nga po, pag-pray pa rin natin siya dahil siya po ay on the way of recovery. Meron po mga issues and concerns sa kanyang kalusugan na kailangan niya pong maoperahan uli. Hindi po sa mata niya, ano po, sa ibang bahagi naman ng kanyang katawan ng operasyon. Pero again, alam niyo naman, si Kuya Joas ay matapang yan, fighter yun, hindi basta-basta sumusuko yun. Kaya let's just keep him in prayers. Ano po, si Kuya Joas, napakaganda daw yung mga pag kaming dalawang magkasama, mas nakukuha niya yung mga nagkakaroon tayo ng guest from Manila na talagang nakakatulong sa atin. Mga kapatid natin na may makapansanan na nagtagumpay sa buhay at iba pang mga personalidad. Ano po. Kaya pag-pray po natin si Kuya Joas na
makabalik sa ating palatuntunan. Kuya Joas, magpagaling ka. Kailangan ka namin sa ating palatuntunan. Saan man po kayo, dako ng Pilipinas ay nakikinig, welcome po kayo, mabuhay po kayo. At kung kayo naman ay may mga kamag-anak sa abroad at sa ibang parte pa ng kwan, pwede po nating imbitahin sila na makinig din sa atin, sumabay sa atin sa ating Facebook Live sa 1116 DXAS Your Community Radio. Ayan, kung kayo po ay meron din kayong mga komento, mga suggestions, mga pagbati, mga gusto nyo pong mga kailangan pag-usapan natin, pwede nyo po yan i-text sa 0916-296-6625. So, yun po yung ating kailangan maintindihan para sa araw na to. So, again, dito sa Zamboanga City, alhamdulillah, sabi pa ng mga kapatid nating Muslim dahil may ulan na. Thank you Lord sa ulan. Nababawasan na yung mga alikabok at nabubuhayan na muli ang ating mga pananim. Matagal-tagal na rin po, hindi nagkaroon ng magagandang ulan. So ngayon po nagkaroon po ng ulan. Well, and at the same time, yun po, sa umagang ito, alam naman natin no, ang programa natin ay nagdadala talaga tayo ng kamalayan na pag-concern para po sa ating mga kapatid na may mga kapansanan, para po sa kanilang pamilya din at sa kanilang kanilang barangay. Paano ba natin pakikitunguhan, paano ba natin gawin ng ating mga buhay ay maging kapakipakinabang, maging maayos tayo sa isa't isa. So ito po ang programang May Kasama Ka. We dedicate this sa ating mga kapatid na may mga kapansanan, sa kanilang mga pamilya, at para po sa mga sa sambayanan. So, yung ating pong pag-usapan sa araw na ito po ay creating, ang title po nito ay Let's Create a Positive and Overcoming Atmosphere. Ito po, let me just explain a little further. Mamaya, pag-usapan natin to Kaya nga po yung ang ating kasing lipunan dito sa atin ay napupunan nyo pag merong nagsasalita ng negatibo, pati ang araw mo nasisira na. Naalala nyo yung usaping flood control. Di ba? Naririnig lang natin sa balita, pati tayo na naapektuhan tayo, naiinis tayo, napupuno tayo ng galit, iba-iba ang ating mga reaksyon. So pero yun po yung kailangan natin maobskuhan. Kailangan bantayan natin ang ating mga sarili na hindi po tayo, yung bagamat apektado tayo, pero hindi po ito makakabago ng ating takbo ng ating mga buhay. So, yun po yung ating pag-usapan. Mamaya excited po ako sa topic nito dahil ito po ay malaking tulong personally sa buhay ko, sa buhay ng pamilya namin, at maging po sa aming sa mga samahan na kung saan ako ay kaanib. So ito po yung ating pag-usapan. Pero bago po tayo magpatuloy, gusto po nating i-share again, namimiss ka namin Kuya Joas. Dahil alam ko sa ating pagtatalakay nitong Let's Create a Positive and Overcoming Atmosphere, ang dami mong pwedeng i-share. Pero bago tayo magpatuloy, ito po, magpunta tayo sa ating devotional. Ating devotional po ay ating matatagpuan dito po sa Philippians 4 verse 8. Alam niyo po ito nga, bakit kailangan natin magkaroon ng devotional? Importante ho talaga ito na naka-anchor o kumbaga sakman, mayroon pong pinanghahawakan ng lahat ng ating ginagawa, sinasabi. Meron po tayong panuntunan na sinusunod at maging meron pong guidelines na pwedeng maging guiding lights sa bawat isa sa atin. So importante po sa ating programa, ibalik natin to yung devotional, na gawin natin strength natin to, kalakasan natin. Well, sige po. Ang sabi po dito, ayan nyo po, basahin ko sa inyo sa King James o itong Bible ko. Ang sabi niya dito sa Philippians 4 verse 8, finally, brethren. Pag sinabi mong brethren, parang ang akala natin to brothers lang. Ibig sabihin po nito, brothers and sisters na to, parang pangkalahatan.
Pero kung gusto nyo, gawin din ni Kuya Carlo, finally, brethren and sistren. Oh, the brethren po, magkakapatid na yan. Finally, brethren, sabi niya, whatsoever things are pure, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. So ito po yung isang verse na sinabi ni Paul. Para mas maintindihan natin, ma-appreciate natin itong verse na ito. Ito pong Book of Philippians na sinulat ni Paul, sulat sa mga Pilipos. Ito pong panahon na to si San Pablo po ay nasa bilangguan, nasa presuhan po. And alam naman natin yung ano to po, yung sitwasyon ng mga nasa loob ng bilangguan, ano po. Pero makita mo yung outlook ng buhay ni Paul, siya po ay patuloy pa rin nag-encourage sa mga nasa laya, ano po. Kaya ibig sabihin si Paul, kahit nasa presuhan siya, malaya ang kanyang isip, malaya ang kanyang puso, parang nabubuhay siya sa kalayaan. Bagamat ang physical structure niya ay nasa loob siya ng piitan, ano po. Ano yung usually makikita mo dito sa Philippians? Palagi niyang sinasabi, rejoice, maggalak kayo. Sabi niya, minsan sinabi nga niya, parang makulit na ako sa inyo ha, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Maggalak kayo sa Panginoon, at sinasabi ko, maggalak kayo sa Kanya. Sabi niya, kung sa palagay niyo, Kwan, parang nakukulitan na kayo, importante itong malaman ninyo. Parang ano lang sinasabi ni Paul. So makita po natin, excuse me po. So makita po natin, yun po yung sinasabi ni Paul, in-encourage na po ang bawat isa. Ang unang sinabi niya dito, so dito po sa verse 8, sinabi niya, una talaga kailangan yung ating pag-iisip. Saan ba dapat nakatuon ang ating pag-iisip? Ngayon, alam ko, ang bawat isa sa atin, madami tayong iniisip. Pero kalimitan pa nga, mas madami pa yung mga, kung ibabalanse mo nga, minsan mas madami pa yung mas nagugulan pa yung panahon mo sa mga kaisipan na negatibo, hindi ka aya-aya. Pero si Paul dito, binanggit niya talaga, sabi niya, ang una talaga kung gusto mo magbago ang iyong atmosphere, yun nga po, pagbabago ng iyong iniisip. Saan mo ba ginugugol ang iyong pag-iisip? Kaya sinabi niya dito, kung ano man yung totoo, kung ano man yung sa tsabaka ano pa, kung sa man si honesto o honest, sabi niya kung ano man yung may katuwiran o just, sabi niya ano yung dalisay, kung ano man yung lovely, kaaya-aya, may magandang balita, sabi niya, and good virtues, and anything of praise, sabi niya, think on these things. Isipin mo ang mga bagay na ito. So ngayon kapatid, yun yung unang dapat nating isipin. Alam ko, kapag merong dumadating na tao sa atin, lalo na yung inaasahan natin, makakatulong sa atin, pag sinasabi sa atin, kumusta na po kayo? Ang unang sinasabi natin, ang lahat ng ating mga tanan na atong mga kasinatian, lahat ng ating mga negatibo nangyayari sa buhay, yun yung sinasabi natin. Dahil umaasa tayo na makakatulong sa atin. Pero sabi ni Paul dito, yun po yung sinasabi ko na yung mga iniisip natin. Kaya sabi ni Paul, ilagay niyo mga pag-isip niyo sa mga magagandang bagay. Kapatid, sa ngayon, kung madami kang iniisip, negatibo, ito, madami kang mga gustong gawin, ito yung mga reklamo, ito yung may problema, mayroon kang kalungkutan, hindi natin isinasantabihan. Pero ang gusto lang natin, ilagay natin sa tamang lugar yan. Hindi yan yung unang ilagay natin sa isip natin. Naalala ko yung isang nanay na talagang lungkot siya dahil isa sa kanyang mga anak ay namumblema, may problema. Parang ang term nga nila noon, yung, di ba sa atin, naririnig natin yan, yung
black sheep of the family. Yung itim daw na tupa. Bihira naman natin makakita. So parang ganun. Sabi nga nila sa isang buwig daw ng nyog, meron talagang isa dyan na sa Bisaya pa, katubang buang, walang laman sa loob. Yun yung ginagawang bunot, yun yung ginagawang sipa at sabakano pa. So itong nanay, palagi yung iniisip yung anak niyang gano'n. Ano. Tapos minsan lumapit sa kanya yung tatlo niyang anak. Ma, bakit si kuya lang iniisip mo? Hindi mo napapansin ang aming mga achievements. Ang dami naming ginagawang kabutihan. Pero hindi mo yan napupuna. Napupuna mo lang palagi si kuya. Tuloy pati ang iyong buhay, ang iyong pananaw sa iyong sarili ay masyado ng sira. Pati pag pananamit mo, itsura mo, talagang losyang ka. Pero tingnan mo naman kami. Tama po, sabi ng mga anak niya, bigyan mo lang kami ng 3 araw. Tanggalin mo yung pag-iisip sa problema ni kuya. Ilagay mo muna dito sa amin. Dahil yung kuya kasi nasa loob na ng bilang buwan, iniisipan ng nanay. Sabi ng isang kapatid, nandun na yun si kuya. Magiging maayos yun siya doon. Hindi na siya makakagawa ng hindi kaaya-aya dahil nandun siya. May nag-aalaga sa kanya sa loob ng piitan. So yun ang ginawa ng nanay niya. Na-realize niya ang kanyang mga anak. Sila na yung gumagawa ng lahat ng trabaho sa pamamahay, scholar yung mga anak, sila yung tumutulong. And eventually, na-appreciate ng nanay. Ito pala yun. Then eventually, nagkaroon sila ng devotion na naalala nila yung kuya. Pero sabi ng ate, ng kapatid, Mama, ito na yung panahon na kailangan natin intindihin si kuya sa pamamagitan ng panalangin. So nanalangin sila palagi, gano'n. So yun po, pagkatapos noon, tuloy na naman sila sa kanilang buhay. And eventually, yun nga, God intervened. Naging maayos yung kuya, nagkaroon ng Bible study sa loob ng piitan, at nagkaroon ng parol at nakalabas. So again, kung palagi mo iniisip yung problema mo, hindi magbabago yung problema mo masisira ka kung palagi mo iniisip yan. Kaya yun po yung sinabi ni Paul, kung ano yung mga kaaya-aya, kung ano yung maganda, kung ano yung lovely, whatsoever things are pure, of good report, of if there be any virtue, if there be any praise, yung kapuri-puri, ito yung isipin mo. Let your mind dwell on these things. Hayaan mo yung isip mo doon sa mga bagay na yun. So yun po, at least magiging maayos yung ating outlook in life. So challenge po yan as we anchor. Ito po yung mga pinag-usapan natin sa ating devotional. Ito yung magiging foundation sa ating pag-uusap tungkol po sa ating buhay PWD. Paano ba natin harapin ang ating buhay na saan ba tayo dapat nakatingin? Paano ba natin mabago ang atmosphere pa lang, ang ating kapaligiran sa ating isip tungkol po sa magiging mas maganda, magiging positibo at matagumpay na kapaligiran ng atmosphere natin. So, sana po meron tayong naintindihan sa ating devotional today. And again, bago tayo magpatuloy, gusto din natin batiin ang mga kapatid na ito, merong mga gayon pa lang nagkakaroon ng graduation. Gayon pa lang yung mga nagpapatuloy sa kanilang mga pag-aaral, mga ginagawa, And at the same time, I would like to personally dedicate this song sa mga Sambuangenyo ngayon na nandyan sa Metro Manila. And I know 12 of them. 12 dyan sa kanila. Isa dyan ang aking anak na nakikibakan. Kumukuha sila ng kanilang board exam for yung licensure board exam for dentistry. Nasa kalahati na ho sila. Tapos na ho sila sa written. Next week, nasa practical side na sila. Gusto natin i-dedicate ang awit na to sa kanila. And at the same time, yun po sa mga nagse-celebrate ng kanilang birthday. Yun po mga kailangan ng encouragement. Kaya nga sinasabi natin ang awit na ito ay talagang makaka-minister sa inyo. Gusto namin
you will be blessed with this song. So sige po, bago tayo magpatuloy, pakinggan po natin ang awiting ito. At magbabalik si Kuya Carlo makalipas ng awiting napakaganda para sa inyo. Bakit ako ganito? May silbi pa ang tulad ko? Marahil yan ang tanong mo. Pero kaibigan, espesyal ka, dahil dakila ang Diyos na sa'yo ay lumikha. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa, may kasama ka, may kapansanan. Ang turing sa'yo ng lipunan, oo, yan ang katotohanan. Pero kaibigan, espesyal ka, dahil dakila ang Diyos na sa'yo ay lumikha. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa, may kasama ka. Huwag magpatalo sa mga pagsubok, may nagmamahal sa'yo at may pag-asa ka kay Kristo. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa, hindi ka mag-iisa, oh, hindi ka mag-iisa, may kasama ka, may kasama ka. May kasama ka. Ito po ay nakikinig sa Far East Broadcasting Company sa himpilan DXAS. Ang DXAS po ay isa po sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company, at ang FEBC po ay isa sa ay kasapi ng mga broadcaster
ng Pilipinas. Ang FEBC po ay non-commercial but donor-based radio station. Dahil po sa katapatan ng ating Diyos, tayo po ay nagpapatuloy sa pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo sa ere, sa radyo. Kung nais po ninyo maging kabahagi ng ating radio ministry, mangyari po lamang scan ang QR code ng ating GCash, ng ating mga bank accounts para po sa inyong donasyon. Kung kayo po ay nakapag-donate na, paki-notify po kami, paki-message po kami para po ma-formal namin kayong mapasalamatan. Maraming salamat po sa inyong partnership sa ating palatuntunan. God bless you po. At sa muli, ito po muli si Kuya Carlo para po sa ating programang May Kasama Ka. Hindi ka nag-iisa, kapatid. May kasama ka sa lahat ng panahon. Maiwanan ka man ni Kuya Carlo, maiwanan ka man. Yung biruan namin, maiwanan ka man ni Kuya Joas, pero hindi ka iwanan ng ating Panginoon. So yun po, pinag-usapan po natin yung pong ating, ano tawag nito, yung, paano ba natin ma-improve? Let us create a positive and overcoming atmosphere. Nakita natin kanina yung pong ating devotional na nag-umpisa pala yan sa ating pag-iisip. Nag-umpisa tayo doon. So, ang una po talaga dapat natin makita as we go along, paano ba natin makikreate, mabago ang atin? Una po talaga, we have to realize na we cannot change the circumstances, but we can change our outlook. Yun po, hindi po natin mababago yung nangyayari na. For example, hindi mo mapipigilan yung bagyo. Hindi mo pa, kanina nga sabi ko, hindi ko mapipigilan ang kulog at pagkidlat. Pwede ako baguhin ang aking pananaw. So kanina umaga po sabi ko, gusto ko magpunta ng radio station para magprograma at makita yung aking mga kapatid doon. Sabi ko, pero ang lakas ng ulan. So nagbago yung plano. And nag-alala po ako, paano to mangyayari ang ating programa? Sabi ko, papasok ako dito sa aking lungga, sa aking kuweba, na kung saan pwede po ma-minimize ang noise at sa ating programa. So ito po, nangyari to, nagawa po natin. Hindi po natin mababago, yun nga po, hindi natin mababago ang mga sirkumstansya ng buhay. Dalawa lang ang pwede natin baguhin, paano natin tinitingnan ang anggulo ng ating tinitingnan. Sa lahat po ng panahon, di ba minsan meron tayong nakitang tao, for example, sa traffic na lang, kung kayo po ay nagdadrive, sa totoo lang, minsan madami tayong nakakainis ng mga driver na alam mo, pwede mag-cause ng aksidente, maging mapahamak ka din. Ang unang reaction natin ay yung naiinis tayo. Kaya nga po mayroong nagkakaroon ng mga road rage, talagang nagkakapatayan sa trapiko. Ito na lang nakikita ko din sa sarili ko. Kaya nga, nagbago na lang talaga. Pag nakita kong ganyan, sa halip na mainis ako, sinasabi ko na lang sa sarili ko, ay, ganun man din ako dati. Ibig sabihin, nagbago na po ako, hindi na po ako, yung kamote sa kalsada. Sabi ko, ay, ganun man din ako dati sa kalsada. Siguro madami din nainis sa akin sa kalsada. At alam ko po, madaming nainis sa akin nung araw sa kalsada. Minsan meron pang kotse, nagbukas ng kanilang bintana at sinigawan ako, ay, ano ba yan? Parang ganun, po. So, yun ang unang sinasabi ko, ay, ganun man din ako dati, kaya naiintindihan ko. Pangalawa, sabi ko, magbabago din yan sila kapag naranasan nila. Ganun, tapos yung pong sinasabi ko, baka naman kasi nagmamadali din. Baka merong may emergency nangyayari, gano'n. Pero minsan kasi nakikita natin, hindi, parang galante pa talaga nagpapatakbo. Pero sinasabi ko na lang, may panahon din magbabago din yan sila. So yun, nawawala na yung inis mo dahil nagkaroon ka lang ng ikaw, binago mo yung iyong pananaw. Sa halip na po pinabayaan mo pumasok ang inis, ang galit, tiningnan mo yung positive side. So you can never change. Yun nga po, for national issues and concerns, ang dami nating
pwedeng pag-usapan, di ba? For example, yung mga impeachment, ito, yung ang Diablo talaga gumagawa ng paraan para ma-divide ang bansa natin. Mula pa noon, yung sino yung kay Marcos, sino yung kay Aquino, parang nung araw ngayon, Marcos at saka Duterte, nahati-hati po. Nagiging, yung mga punta kayo sa Luzon, lahat yan, Marcos, lalo na sa Del Norte, punta naman kayo dito sa Mindanao, lalo na sa Davao, talagang Duterte yan. Pero kung makita mo, nagkakainisan. Dumating ang panahon sa usapang flood control, di ba? Nagkakainisan, naiinis na yung mga tao. Paano natin yung nire-respond nila? Paano ba yung mga yung lumustay sa pera ng bayan? Puno tayo ng inis. Alam ko kung ihaharap sila sa inyo, isa kayo sa mga sa Chabacano po, asigacho desi kusi desi hita. O minsan, yung sabi nung meron ako narinig, kung makita ko talaga yan sila, lulurayan to, iskupigacho desi di lakara. No? I will spit on their face, sabi ng isang kakilala ko. Yun po, meron tayong mga galit, yun po yung lumalabas. Pero ito nga po yung sabi ni Paul, ito ba ay, will it give, fruitful ba to? Meron ba itong magandang mangyayari sa atin? So yun po, so again, bumabalik ko tayo sa yung outlook natin, paano ba nating haharapin ang mga bagay ito. How do we see things squarely? Yun po yung makakatulong talaga sa atin. Yun po. And number 2 po, yun po yung sinasabi natin, tanggapin mo ang katotohanan, kapatid. Ito. Tanggapin mo ang katotohanan na minsan life. Ito po meron tayo narinig, pero nga sabi ko, minsan maganda tong tanggapin na lang to para at least ihanda mo ang iyong sarili. Yung po naririnig ko, sinabi to sa akin minsan at nasabi ko rin to sa aking mga anak nung araw. At naging maganda po yung pananaw nila sa buhay. Sabi na, life is unfair. Hindi po patas ang buhay. Napupunan nyo? Hindi po patas. Sa madaming kaparaanan, hindi lang natin. Ito po, nung bata kami, yung nanay namin, yung pinsan namin, ay talagang maalaga talaga sa amin. Hindi kami pwede matulog nang hindi naghuhugas ng katawan, hindi kami, pag yung pagkain nahulog sa lupa, hindi na kinukuha, gano'n. Pero kami po yung masakitin. Sa aming barangay, kami yung madalas dinadala sa ospital. Pero yung mga kaibigan namin na naglalaro sa kanal, naglalaro sa ilog na madumi, tapos kumakain ng kamay-kamay lang. Sila pa yung mga malulusog. Yun po yung nakita ko nung bata ako. Sabi ko, tingnan nyo, sila nga yung naglalaro nga sila dyan sa araw, pinapawisan, yung may putik na yung leeg. Kami yung mga malilinis, kami yung mga may sakit dahil sabi na magkakasakit kayo. Mas lalo kami nagkakasakit. So yun po yung nakakatawa yung example ko. Pero parang gano'n. Life is unfair. Minsan naman yung nakita mo, ikaw trabaho ng trabaho ka. Pero ikaw yung parang naghihikahos. Pero ito namang iba, nakikita mo, papetiks-petiks lang. Asinsado. Regardless na kung sinasabi, hindi kasi maganda yung ginagawa nila sa buhay. Wala na tayo doon. Pero ang puntos doon, yun, hindi fair. Hindi natin alam bakit. Sa ngayon, hindi natin alam, pero pwede may reasons po yan. Halimbawa, mayroong talagang aral. Tapos, bagsak pagdating sa finals. Meron naman ito pa isigulaki. Parang gano'n, ikaw yung suminsan, meron pong area doon nga. Sabi natin, life is unfair. Mga halimbawa ko lang po yun. Pero yung nga sabi natin, but live with it and make it work for you. Tanggapin mo na hindi po lahat ng panahon pabor sa'yo. Pero pag hindi man, kahit na hindi yan pabor sa'yo, kailangan matuto kang mabuhay para yung ganun ang iyong pananaw. Para mapaghandaan mo kung hindi man yan pabor sa'yo. Madami hong mga nangyayaring gano'n na minsan yung isang kaibigan natin na taga-sugid ng ating palatuntunan, many years ago po ay
Aba, graduate po siya ng ng education diyan po sa Claret College of Isabela. Tapos bigla hong para bago siya magkuha ng board exam, nagtrabaho muna siya sa isang tindahan diyan sa Isabela. Tapos habang nasa baggage counter siya yung assigned doon. Tapos biglang sumabog ang bomba sa harap niya talaga. So sira ho yung buong front ng kanyang katawan, sira na kailangan tanggalin ng kanyang dalawang mata. So kung pwede mo sabihin life isn't fair, ibig sabihin wala naman siyang ginawang masama. Pero yun nga po, we really have to face that para po na yun nga, mapaghandaan mo din ang iyong sarili paano ka mabuhay. And again, yun po, naging hindi po madali sa kanya pero she was able to cope up at namuhay siya ng maayos ngayon. And yun nga po, hi to you ate, nandiyan ka sa Basilan. Alam ko na nakikinig ka sa ating palatuntunan mula pa noon, mula ng 1995, pinakikinggan mo na si Kuya Carlos sa ere. So yun po, yung sinasabi natin, life is unfair, live with it and make it work for you. Kailangan lang mabuhay tayo na kaya nating harapin yan. Yung pangatlo po, ito po yung sinasabi natin na settle this in your mind and know that you are a conqueror. Hindi ka talunan. So dapat, yun pa rin po, outlook in life. Dapat harapin mo na sinasabi mo na hindi ako talunan. I am a conqueror. Dapat alam mo yan. Hindi ka dapat basta sumusuko. Naririnig mo yung sinasabi ni Kuya Joas madalas, kaya mo yan, ikaw pa. O, di ba? Kaya natin yan. God has blessed us. Kahit nasabi mo, kung magbibigay ka ng madaming dahilan, wala na, talo na. Pero kung sasabihin mo, kahit ganito ako, magtatagumpay ako. Kahit ano nangyari sa akin, magpapatuloy ako. Yun po yun. Settle this in your mind that you are a conqueror. Habang nabubuhay ka, merong dahilan. Kahit sinasabi mo parang lugmo ka na sa lahat ng problema, yung lahat ng kabigatan ng mundo, parang buhat-buhat mo na. Nabubuhat mo nga kaya kaya mo. Magtatagumpay at magtatagumpay. Yung nga, may naririnig natin, hindi po lahat ng panahon, hindi po lahat po ng problema ay may solusyon. Kung wala man yung solusyon, hindi yan problema. So kung talagang bigat na bigat ka sa madaming problema, may solusyon yan. Dadating at dadating ang solusyon. Ang lahat ng kabigatan na dala-dala mo, nadadala mo nga yan dahil kayang-kaya. Nabubuhat mo nga, so just continue on. Ang una talaga kailangan ilagay mo sa isip mo na you are a conqueror at hindi ka talunan. Panalo ka. Yun po yung unang pwede nating tingnan. Ito pa yung pong sinasabi natin sa ating sarili na yung pong ating ginagawa ngayon, tuloy-tuloy lang. Huwag lang kayong yung sabi hindi ko na kaya to. Pag umpisan mo sabihin na hindi mo na kaya na, tumigil ka na. Yung boundary kasi ay nasa iyo din. Kahit na hindi mo kaya, sabi mo lang, subukan ko pa rin. Kakayanin ko ito. So yun po yung ating pwedeng tingnan. And again, kapatid, hindi ka talunan. Ikaw ay tagumpay sa buhay. Bakit ko alam yan? Sinabi ng Panginoon yan Sa ngayon, hindi pa natin nakikita talaga na tagumpay tayo. Pero kung makita mo, sinabi ng Panginoon, for I know the plans I have for you. Alam ko yung plano ko sa iyo. Ang plano ko para magtagumpay ka at magbigay sa iyo ng magbuting bukas. Unexpected end. Meron pong magandang plano ang Diyos sa iyo. Hindi natin nakikita yan ngayon. Tuloy-tuloy ka lang. Yun po. So yun. Alam niyo yung sunod din. Tanong natin, where do we start? Paano tayo mag-umpisa para maging mabago? Yung balik tayo dun sa focus natin na ang ating paano ba mag-create ng magandang atmosphere? Alam niyo po, where do we start? Ito po, umpisa natin nga kanina yung sabi ko sa ating physical, mental, and spiritual well-being. Una, alam niyo,
of course, hinalo-halo ko to. Inuna ko po yung physical, mental, and spiritual. Pero sa totoo lang po, pwede mo unahin yung spiritual. Pagkagising mo pa lang sa umaga, yun na yun. Sabihin mo na, Panginoon, salamat at yun na, gising ka pa. Nagising ka pa. May mga taong gustong magising pero hindi sila nakagising. Yung mga ganun ba? May mga tao na pinipilit dugtungan ang kanilang buhay pero hindi sila nabiyayaan nun. Pero ikaw, nakagising ka pa. So kailangan, tuloy-tuloy lang. Start your day with gratitude. Umpisan mo ang araw mo, pasasalamat ka. Panginoon, salamat, gising ako. Hindi ko maintindihan kung ano nangyayari, pero haharapin ko na lang talaga to. Yung sabi ko sa inyo, yung life is unfair, tanggapin mo lang, kaya natin yan. Yun po yung spiritual well-being. Pag sinabi natin spiritual well-being, ang iyong spiritual na buhay, pasalamat mo sa Diyos. Kaya tayo, di ba napunan nyo, nag-umpisa tayo sa ating programa na meron tayong devotional. Inuuna natin na saliksikin ang salita ng Diyos na ito din ang nakakatulong sa ating buhay. Pangalawa po yung mental ng ating pag-iisip. Kaya yung mga hindi dapat isipin, huwag mo na lang isipin muna, don't overthink. And maging yung physical, yung pangangatawan, ayusin mo yung pangangatawan mo. Yung magbihis ka naman ng maayos. Huwag ka naman tamarin na maligo. Minsan kasi dahil ganun, inaiwan ka na lang sa bahay. Hindi ka nag-aayos. Maging ang iyong kwarto, hindi mo inaayos. Subukan mong ayusin ang kwarto mo. For example, subukan mo ring linisin muna yung, for example, ikaw ay cane user ka, naggagamit ka ng cane. Subukan mo naman linisin yung cane mo. Kung ikaw ay wheelchair user, subukan mo naman linisin yan. Yung mga taong kompleto sa nakakalakad, pag may motor sila, minsan mas malinis pa nga yung motor nila kaysa sa bahay nila. Ganon din po. Linisin mo, ayusin mo. Yung kwarto, ang sarili mo, it all starts there. Maliwalas ang iyong paningin, maliwalas ang iyong pang-amoy dahil malinis ang iyong kapaligiran, ang iyong kwarto, ang iyong gamit, at maging ang iyong pag-iisip. Ayan, ano po. So yun po yun. How do we start? Clean up. Ayusan natin sa ating spiritual well-being, ang mental, at maging ang ating physical. Make your space clean. Kaya nga ito yung kanina binanggit ko, kasama sa physical. Ang iyong kapaligiran po, kailangan linisin mo to. Yung kwarto mo, ayusin mo para hindi ka mahirapan. Ang iyong gamit. At maging kapag ginagawa mo yan, sabi mo na buong bahay ninyo magulo sila. Pabayaan mo ang mga kasama mo sa bahay, pero yung gamit mo, ang sarili mo, ayusin mo yun. Makikita mo, mag-react pa niyan. It will be contagious. Kapag nag-umpisa ka maging maayos, masinop, mahihiya na yung mga kasama mo. Dito sa atin, sa Pilipinas, tingnan mo, kaya makita natin, magulo ang isip ng lahat. Tingnan mo, makikita natin yan. Dito sa Sambuanga nung araw, meron tayong ginagamit natin. Kutsino, boss! Bakit man? Grabe, sa sasakyan, binubuksan ang kanilang windows at tinatapon ang basura sa labas. Walang disiplina. Kaya tingnan mo, hindi talaga na umuunlad. Kahit anong sabi mo, clean up, hindi yan. Pero kung umpisahan natin sa sarili natin, yung paligid, linisin mo ang iyong bakuran. Kung lahat gagawa niyan, yung mga kutsino, boss, mga kutsino dyan, mapapahiya yan, maayos nila. Sila din, they will see the difference at magiging conscious sila sa kanilang ginagawa. It all starts with us. Kung gusto natin magbago ang lahat, mag-umpisa po sa atin. Ayan, nagmamadali po ako dahil may sila yung oras natin. Pero thank you pa rin at nandyan pa rin kayo. Kayo po ay nakikinig sa Far East Broadcasting Company sa Impilang DXS. At ito po si Kuya Carlo para sa ating palatuntunan. Ayan. Sige po, yung sunod po nating pag-usapan, yun po, alam niyo ba, for example, to create a good atmosphere, makinig po kayo, music can help. For example, ginawa mo na yung sinabi ko,
pagkagising mo sa umaga, ginawa mo na lahat. Habang ginagawa mo yung daily chores, ito po bilang isang guro na nag-specialize po ako sa music, ito po talaga, therapeutic po yung music. The good selection of music, a good kind of music. Ang isang sinasabi naming music, halimbawa po, yung mga tinutugtog po dito sa ating palatuntunan, hindi po yung yung may values po ang mga awit na pinakikinggan. Subukan mo i-play yan. Meron kang cellphone, meron kang radyo, wala ka namang gadget, wala kang ibang kwan, i-tune in mo sa programa natin. May panahon, may mga magagandang music tayo. Pero alam ko, lahat kayo may mga cellphone. Choose your music. Maglagay ka ng magagandang, it would help you. Again, the good kind of music na may magandang values na dinudulot. Madami ho tayong masasabi tungkol dito sa music. May panahon po sa mga mentally disturbed, kailangan magbigay mo lang, patutugin mo lang ng sweet mellow music and it will help them. Isang magandang halimbawa dyan, yung isang hari po, yung unang hari ng Israel, si Solomon, si Saul, talagang binoboryong siya. Pinapunta lang si David at nag-play ng harp, na napacify ho siya, nakakatulog siya ng maayos. So, meron pong ginagawa ang music. So, to change the atmosphere. Alam mo, isa din pag sa iyong sarili, pag nagpapatuloy ka, dapat kung ba yung ang iyong sarili din, ayusin mo din, hindi lang yung music mo. Para matuto ka, you will have power in life. You start to read. Mag-umpisa ka magbasa. Madami namang mga materials yan. Alam ko, minsan kasi tayo nakikinig lang tayo. Podcast, sa radio. Pero maganda din ho talaga magbasa. Dahil kapag nagbabasa ka, mas madami kang matututunan. Meron pong nagsabi nito knowledge is power. Pero ang knowledge, paano dumadating sa atin ang knowledge? Yun po, we acquire it una sa ating pagbabasa. Take this from me. Alam niyo po, Filipino talaga, hindi ho tayo mahilig sa pagbabasa. Isa na po ako doon. Alam niyo bakit? Natutuho ko magbasa. Third year high school na ako Hirap na hirap. Hanggang ngayon nga, nahirapan pa ako magbasa. Pero malaki yun na itutulong ng pagbabasa. Yung pagbabasa natin ay, minsan, nagbabasa ka, hindi mo naintindihan. Ang sabi nga ng isang professor ko, sabi niya, magpatuloy ka lang sa discipline yan. Kahit hindi mo naintindihan, magbasa ka lang ng magbasa. At madedevelop yan. True enough, nakita ko, nag-improve yung reading. Magiging ito po, yung nga, sabi mo nagbabasa ng bago, ito si Pastor, magaling na sa Biblia. Hindi ho. Minsan nagbabasa ko ng isang verse lang, inaabutan ako 3-4 na oras para lang maintindihan ko yung verse na ito. Parang ganun po. So malaki po yung paghanda. So yun po, ang ating sinasabi, read, magbasa. Read, leaders are readers. Ang mga pangulo, ang mga nangunguna daw po natin ay, alam mo, good leaders sila kapag nagbabasa sila. Madami, malalim ang kanilang pag-unawa sa knowledge. So, yun po, yung habang nagbabasa, for example, yung may mga reklamo nangyayari sa buhay, magbasa ka lang, maiintindihan mo yan. At kahit na sabi mo mayroon pong panahon na yung parang inaapi ka, subukan mong magbasa at nakikita mo yung paano mo harapin ang mga tao. Makikita mo, madami ka matututunan. As you read, may mga nagtatapon sa iyo ng mga accusations, naiintindihan ko to. Sabi doon sa isa the art of negotiation. Sabi niya, minsan the greatest weapon daw sa ating sa confrontation, sa negotiation, ay tumahimik ka lang. Kahit anong sabihin nila. Hanggang makita mo, dahil ang unang gusto kasi nila yung mag-retaliate ka, magsabi ka, nagiging vulnerable ka tuloy. Na ilalagay mo yung sarili into the open. So kung tahimik ka lang,
wala ang kwan nga niya doon, for example, kung meron kang alam na sniper, yung sa usapang gera, merong marunong talaga sharpshooter at hinahunting ka pero hindi niya alam kung nasaan ka. Manatili ka lang dyan sa lugar mo, huwag kang mamaril. Hanggang siya, mapagod siya. Ito, mga sniper, talagang disiplinado yan. Hindi yan umalis. Umabot ng 3, 4, 1 linggo. Hindi sila lumalabas sa kanilang site para lang mahuli ang kanilang target. Pero kailangan mas matibay ka kaysa sa sniper na yan. Tumahimik ka lang, manatili ka lang dyan. Hanggang mawala ang kanilang pasensya, lumantad sila, talo na sila pag lumantad sila. Ang unang lumantad, talo. Parang gano'n. So, ibig sabihin sa usapan, madami silang sinasabing masama o negatibo sa'yo. Tahimik ka lang. Hindi ibig sabihin nun talo ka. Ang ibig sabihin nun, kontrolado mo ang iyong sarili. Hindi ka nagpapatalo sa... Pabayaan mo. Madami sila, sumagot ka, ipagtanggol mo ang sarili mo. Ang isang magandang kaparaanan daw para ipagtanggol mo ang sarili mo, ipagtanggol mo ang iyong kapayapaan. Huwag ka na lang magsalita, pabayaan mo lang sila. And really, magkaroon daw po ng pagbabago sa ating pag-iisip, sa ating sitwasyon sa buhay. So, yun po yung nabasa ko po at nakakatulong. Kaya nga sabi ko sa inyo, importante din po pala talaga ang pagbabasa. Na itong sa ngayon, ang information ay nasa ere na, sa social media, dami natin makukuha ang informasyon. Pero it's really nice to really read. Then, for example, yung mga libro po kasi, hindi lang naman yung sinulat ng basta-basta. May mga sakripisyo din ginawa mga tao sa mga articles na sinulat nila. Ginugulan nila ng panahon, ng pera, para lang malathala ang kanilang gustong ipaabot sa tao. So, yun po. And yun nga po, isa po sa mga gusto pa natin i-share, kung gusto mo mag-create ng overcoming and positive atmosphere, surround yourself with positive, godly people. Sumama ka sa mga yung may positibo din sa buhay. Kung kasama mo yung mga negatibo, talagang makita mo negatibo ka. Mas meron nga nagsabi na kahit ikaw ay hindi ka sugarol, kapag kasama mo mga sugarol, 1 linggo lang, makita mo, nag-umpisa ka na mag-site bet. Nag-umpisa ka na nagkakaroon ka na ng interest. Kung kasama mo yung mga, kasama mo yung nagtatrabaho sa talyer, punta ka sa talyer, sa mechanic shop. Minsan mo, magtagal-tagal, makita mo meron ka ng grasa sa iyong kamay. Ganon. At kung kasama mo yung mga mahilig sa music, kahit sabi mo desentonado ka, darating din ang panahon, makita mo kumakanta ka na rin. Kung ikaw ay kasama mo yung mga disente, mga positibong mga tao, kahit na gaano ka negatibo, makikita mo, nagbabago ang iyong pananaw. So, get surrounded with like-minded people. Yung po ibig sabihin yung mga positibo ang kanilang pananaw. Nag-umpisa yan, pabaya mo. Ang una doon, minsan ako, nahiya ako, nakakahiya, mga matatalino yan sila. Yun nga, ang weapon ko doon ay, grabe yung mga kasama ko, tatalino. Kasama lang ako, tahimik lang ako, tahimik lang. Hindi nila alam, ina-assume ko lang, kinukuha ko lang yung mga sinasabi nila. And then later on nga, at saka ang power pala talaga nun, kapag tahimik ka silang daldal ng dalal, kwento sila ng kwento, naiintindihan mo. Pero kapag ikaw ay magsalita na, tingnan mo, walang kokontra sa'yo, walang mag-i-interrupt sa'yo. Bakit? Nagiging interesado sila sa sasabihin mo. Bakit? All throughout ng usapan, tahimik ka. So, yun yung power, kapatid. Hindi ibig sabihin na kapag ikaw madaldal ka na, minsan, salita ka ng salita, kapag dating ng discussion, babarahan ka na nila. Kaya may power ka, kapatid. Kaya pag sinabi nga, tagumpay ka sa iyong buhay kapag alam mo lang ilagay ang disposition mo. Do not defend yourself, basta
tuloy-tuloy lang, kapatid. So, meron po ba tayo na naiintindihan sa mga sinasabi ni Kuya Carlo? So, yun po, ang ating sinasabi ngayon. Let me know kung yun po sa mga sinishare natin ay is it relevant to you. I hope na nakatulong sa inyo yan. Sinishare ko ang mensahe na ito dahil ito po ay talambuhay ko to. Ito yung nakita ko. Namuhay ako sa negatibong kapaligiran. Namuhay ako sa maliit ang pananaw ko sa sarili ko. Pero meron pong hindi po madali, hindi po overnight. Pero naahon po ako. Nagkaroon po ng pagbabago sa buhay ko dahil sa mga prinsipyong ito. Sana po kung gusto niyo pong matuto pa ng mas madaming ganito, please let me know. Gusto ko kayong matulungan. Hindi pa po ako magaling, pero makakatulong din po ako sa inyo. Meron po kaming mga Bible studies na ginagawa. Meron po kami mga group gatherings na kung saan ganito po yung mga pag-uusap namin. Kung interesado po kayo, yun nga, isa po dyan ay ang aming Sunday worship service na kung saan po nangangaral po ako. Matatagpuan po yung aming grupo sa number 4 Jimilina Street sa Giwan, Zamboanga City. Makikita nyo po yung Christian Frontier Ministries. Meron din po isang magandang grupo. Hindi ko po sila, nakasama ko sila ng isang beses. Kung gusto nyo po ma-improve ang inyong pananalita, alam nyo po, tinuruan po ako ng isang staff ng FEBC, ng DXAS. Meron po tinatawag yung Toastmasters. Itong Toastmasters po, isang club yan, parang grupo sila na kung saan, international po yan, na kanilang pinag-usapan po paano makapagsalita ng maayos. Na hindi ka nag-aalangan magsalita. So yung mga ganitong grupo po, pwede niyong salihan. Ayan. At yun nga po, isa sa mga, kung gusto nyo din mag-improve ang inyong mga information skills, yung pong programa ng ating himpilan ay napakaganda po. Samahan niyo po ako. For example, ito po yung Saturday edition ng ating Family Matters at saka yung Puwersa Nabal during these times. At saka, yun po, madami yung mga programs na makakatulong sa inyo. Ayan, so, dumating na ho tayo na kung saan tayo po yung magpapaalam na. Again, we dedicate this program today kay Kuya Joas. Ito po siya, nakikinig sa programa natin. Namimiss na rin tayo. Kuya Joas, ang programang ito ay para sa iyo din. And yun nga po, sa 12 dentistry students na nandyan sa Metro Manila, mga Sambuangueño na nagkukuha ng kanilang board exam. We dedicate this program to you at para po sa ating lahat na nakikinig sa palatuntunan ito. Sa muli po, ito po si Kuya Carlo na patuloy po nagpapaalala sa atin ang takbuhin ng buhay. Ang ating buhay ay hindi ito basta-basta lang. Puno po tayo ng challenges, puno tayo ng pagsubok. Pero kayang-kaya natin ito. Palagi lang nating tandaan, may kasama ka. Magandang umaga po sa bawat isa. Happy weekend and God bless you. Magandang umaga po. Inyong napakinggan ang programang May Kasama Ka. Para sa mga mensahe o komento, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625.